Hello, my dear Gemini. Welcome to Practical Mistake. Ngayon ay alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng Divine or Poong May Kapal para sa buwan ng Disyembre. So, let's dive in. By the way, ang reading session na ito ay hindi pa isa-isa na reading. Ito po lamang ay pangkalahatan na pagbabasa. So, kunin mo lang kung ano yung particular na mensahe na nag-resonate sa iyo gamit ang iyong intuition. Habang babasahin ko ito lahat sa pangkalahatan gamit ang aking intuition. Okay, so let's dive in again. There you have the King of Swords. The King of Swords is that the swords are actually the intellectual air energy. Take a look at the blue. It's an intellectual air energy. You being the king is that you're protected. You're protected. You can overcome the attacks to you using your wisdom, intuition, your intellectual ability. You are being guided by your intuition, by your wisdom and intellect. Take a look at this. The bird here is guarding your sword. You are very wise. Okay, and with that, the King of Swords in the upright. Next to that is this one. The Two of Swords, still an intellectual air energy. This is also Libra sign, which is saying na hindi balance yung third eye chakra mo. Wise ka naman. You have wisdom, but the problem is you cannot decide simply because your intuition is totally blocked. Kaya ngayon, ito ang nangyari sa iyo, you cannot decide on both parties. Saan ka ba talaga? Dito ka ba sa dagat or dito sa lupa? No? You are undecided. And then, so ngayon, hindi ka makapag-desisyon kasi naguguluhan ka. Sa pangyayari yan, ang iba sa inyo ay delayed, no? Delayed ang inyong pagdedesisyon. Na-postpone yung mga plano ninyo kasi sa tingin mo hindi ka sigurado. Meron kang plano pero hindi ka sigurado. So dito representing na meron kang gustong gawin, tapos dito sa kabilang espada naman nangangahulugan na hindi mo siya gagawin kasi may something. Baka ganito ang mangyayari, no? So you're thinking of possibilities aside from thinking of something that you want to do. And could also be that you are now seeing the truth, and the truth is setting you free to the extent that still you cannot decide. Okay? Orang iba sa inyo ay niloko ng matagal na panahon. Nakikita mo ito. Itong babaeng ito. Itong tao na ito. Ano ba yan? Hindi masyado makita.
Nakikita mo na ba yan? Tinatakpan siya sa katotohanan. At ito'y tinatakpan ng mga kasinungalingan. Okay? Pero sa nangyayari is, nalaman niya na, no? That the truth is being exposed. Okay? The truth is being exposed to you, Gemini. My dear Gemini. At ito ngayon, you are experiencing ang daming swords sa reading na to. Meron kang King of Swords, meron kang Two of Swords. Ngayon ay meron kang Nine of Swords. Ayan, Nine of Swords. Ano na ba talaga ito? Naguguluhan ka na. Hindi mo na alam kung anong dapat gawin. Yan, ang daming mga swords or palaisipan na gumagambala sa iyong isipan. Okay? Naguguluhan ka na talaga. Nang nalaman mo na ang katotohanan na niloko ka sa mahabang panahon at ngayon ay nalaman mo na, so parang naguguluhan ka na talaga anong dapat gawin, Magagalit ba ako o hindi? Ayan. Ito ang Five of Swords na nangangahulugan na meron ka talagang katunggali na tao, no? Meron kang nakasagupa or kaalitan na tao. Nalaman mo na ang katotohanan. The lies are being exposed at ngayon ay naguguluhan ka na talaga anong dapat gawin sa sitwasyon na ito. And then next to that is this is Cancer energy, an emotional water energy also. This is saying that double confirmation ito dito sa third eye chakra mo. So ibig sabihin na there's something to do with your third eye chakra. Parang nalalaman mo na ang katotohanan. Ngayon ay palaisipan pa rin. Naguguluhan ka anong dapat gawin. Anong dapat na susunod na hakbang. Okay? So, meron kang kasosyo na mga tao, tapos hindi kayo nagkakaunawaan, parang nagkaroon kayo ng alitan. So, hindi balanse talaga. Parang na hindi ka masaya na kasosyo mo sila. Or kung hindi ito tungkol sa negosyo, parang relationship ito with someone na parang niloko ka sa mahabang panahon at ngayon alaman mo na natuklasan mo na ang katotohanan. So, hindi ka na masaya kasama siya. Tapos, parang nawalan na kayo ng tiwala sa isa't isa. Okay. Maaring itong Two of Cups in reverse ay may kinalaman dito sa Five of Wands. Kasi kung hindi ito tungkol sa pag-ibig, tungkol ito sa negosyo. So, ang katunggali mo na tao ay parang katrabaho mo na rin. Okay? And with that,
We have the Seven of Swords. Seven of Swords. Seven of Swords. Ibig sabihin, Seven of Swords na upright. Seven of Swords is saying the time is favorable for escaping unwelcome situations and releasing those grievances that keep you from growing. You can take care of you and let the difficulties resolve a little at a time, even in relationships. You can break away from grudges and reframe everything for the better. Wow, ang ganda. So, you can now escape from this situation. You can now ngayon ay panahon para sa iyo na pakawalan mo na yung mga sitwasyon na yung galit at yung sitwasyon na hindi mo na dapat patagalin pa na itanim sa iyong isipan at puso. Kailangan mo nang i-let go and let God ang lahat-lahat. Ang mga tao na nakapasakit sa iyo, ang mga sitwasyon na hindi mo makakalimutan, dapat mo nang kalimutan. Oh my God, Five of Swords. I think double confirmation yan dito sa Nine of Swords, no? Naguguluhan ka na talaga. Hindi mo alam kung anong dapat gawin. Pero anyway, balanse naman yung heart chakra mo. So, ibig sabihin, kahit naguguluhan ka mentally, pero emotionally, okay ka naman. Naghahanap ako ng perception. Malakas na reception. Okay, with that, nasaan na? Ayan, the moon. Double confirmation ito sa ito. Okay. Sa lies being exposed. Ayan, okay. So, ito, ibig sabihin, nadiscover mo na yung mga panluloko sa iyo, na-overcome mo na yung misconception. Pangatlong confirmation na ito na may kinalaman sa third eye chakra mo. Ito. Third eye chakra. So, ibig sabihin, dahil aktibo yung third eye chakra mo, nalalaman mo na, nakikita mo na yung mga panlilinlang sa iyo, yung pagtatraidor sa iyo, laman mo na yung katotohanan. Niloko ka sa mahabang panahon. Okay. Ay, naka. Dahil sa matinding pag-iisip, no? Kasi marami ng swords dito sa iyong reading. Five of Swords, Two of Swords, King of Swords, at saka Nine of Swords. Ito pa, Seven of Swords. Oh, so ibig sabihin, kasi yung swords energy, they are all related to intellectual air.
energy. So, ibig sabihin, dahil iniisip mo talaga siya ng maigi, isip dito, isip doon, tapos sword pa dito, ito, yan, sword. Na-discover mo na-realize mo na niloko ka pala. Okay? Nalaman mo na ang katotohanan. And then ito, the high priestess. Okay. Isa din ito na confirmation. The high priestess is an arcana card. May kinalaman din ito sa intuition. So, ibig sabihin, pang ilan na ito? Third eye chakra. Pangatlo. At saka ito na yung pang-apat, the high priestess. Kasi, yung high priestess, may kinalaman yan sa intuition. And the intuition is something related to your third eye chakra. Kung kapag activated yung intuition mo, ibig sabihin, makikita mo yung katotohanan, yung mga panlilin lang sa iyo, no? Gamit na yung intuition dyan sa may third eye chakra mo, nakapikit. At dahil nakapikit ka, so ibig sabihin mo na hindi mo iniisip ang kaguluhan sa iyong paligid, kundi nakatuon ka lang dyan sa iyong isipan, iniisip mo ng maigi ang sitwasyon hanggang na-realize mo na meron palang panlilin lang na nangyayari dito sa sitwasyon na to. Okay. Ayan. And with that, the King of Swords, the Five of Wands, and the Five of Swords. You have here the first karma card, which is about houses. And the house is the 12th house. The message to your soul is seeing oneness with all there is. Yeah. Basta magkinig ka lang sa intuition mo. You'll always be guided. You can feel the divine wisdom of the universe. And to your mindset is that think of something which can be benevolent for other people around you. And to your physical aspect is keep your involvement hidden. Ibig sabihin, kung meron ka mang nalalaman, i-keep mo lang yan sa sarili mo. Hindi lahat ng mga ginagawa mo, hindi lahat ng mga plano mo ay narapat malaman ng ibang tao. Okay? Kasi ang iba, kapag malalaman nila, maaaring pakikinggan ka rin ng demonyo at maghahanap ng paraan ng demonyo na hindi matutuloy yung mga plano mo. Ganon. Kasi yung trabaho ng demonyo dito sa mundo is manira, magnakaw, manloko, manakit. Yun. Hindi maganda yun. Okay. Ang mensahe sa iyong kaluluwa is granting. Sa iyong isipan is mag-isip ka ng bagay na may kinalaman sa panalangin or pagpapala. And so ibig sabihin dapat mong i-manifest sa iyong intuition, sa iyong isipan, damdamin, puso, kaluluwa ang tungkol sa panalangin para mangyayari din ito sa physical na dimension. Okay? At a-attract sa iyo ang magandang kapalaran, magandang enerhiya. Okay.
Yan ang pangalawa. At ang pangatlo is signs. And the sign is Taurus. Okay. This is material earth energy. Kung nakikita mo, yung mga dahon-dahon dyan sa likuran, yan ay sumisimbolo sa earth energy. No? Materially, na kinakailangan ng kalabaw na ito. Okay. So, ang minsan sa yung kaluluwa is beliefs. Probably, kailangan mo nang baguhin ang iyong paniniwala. Kung pinaniniwalaan mo man ito noon, dapat ngayon ay hindi na. Baguhin mo na kasi. At ang minsan sa iyong isipan ay costs of. Ibig sabihin, baguhin mo rin yung isipan mo. Renew your mind. To your physical aspect is use the most direct way. Be practical. Be practical. Okay. Be practical in the sense na ngayon ay alam mo na ang katotohanan, dapat i-apply mo talaga kasi hindi makabuluhan yung nalalaman mo kung hindi mo naman ginagawa, no? Or i-apply. So, dapat maging practical ka na, no? Make action on it. Sa lahat ng mga bagay na natutunan mo. Yan. Next. For the powerful thought cards, ang pinakauna na mensahe is that every thought I think is creating my future. Every thought I think is creating my future. Yes, tama ito. So, if you think of something positive, you attract positive life. But if you think negative, you attract negative life. Okay. And affirm this to yourself that the universe totally supports every thought you choose to think and believe. You have unlimited choices about what you think. You choose balance, harmony, and peace, and you will express it in life. Yeah. Paraan ito para makapag-isip ka ng lahat ng mga positibo sa buhay. So, from now on, you choose balance, you choose harmony or kapayapaan, you choose peace. Peace pala kapayapaan. Harmony is balance, kaginhawaan. Harmony is something patas, pantay, something pantay. Okay. And you express it in your life to make it a reality. And you experience love wherever you go. Kahit saan ka pa man magpunta, kahit ano pa man ang ginagawa mo, you are very protected. Very protected because you are loved. Kagaya ng itlog na ito, para ma-preserve, para mananatili mabuhay ang itlog na ito, kailangan siyang ilagay sa nest, sa lalagyan, na kung saan mararamdaman niya na minamahal siya ng kanyang magulang or sino pa man ang nakabantay sa kanya sa paligid. Madadama niya yung pagmamahal. Okay. Love is everywhere. And you are willing and lovable. Loving people fill your life and you find yourself
easily expressing love to others. Wow, ang ganda. So, kahit na alam mo na ang katotohanan, nalalaman mo yung katotohanan dahil aktibo na yung intuition mo, nakikinig ka sa iyong intuition. Still, there's a need for you to forgive them, no? Because the past is over. Okay? So, ito lang lahat ang masasabi ko sa iyo, my dear Gemini. See you in the next reading. Love and light.